Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid at tayo nagsisimula sa pagpupulong natin. Kayo ay malugod na tinatanggap sa United Paranaque Sukat Congregation. At sa gabing ito, tayo ay magsisimula sa unang bahagi ng programa natin, ang pag-awit. Awitin natin ang song number 84 na may pamagat na maglingkod ng lubos, Mateo 9:37-38. Tapos pag ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y tumayo at awitin natin, tayo umawit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Pagkatapos ito ay bubuksan ng opening prayer ni Brother Jonel de Los Angeles. Kaya kung ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y tumayo at umawit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Okay, so sa gabing ito, tunay makikinabang tayo sa pagpupulong natin kasi may tatlong bahagi ng programa natin na pag-uusapan mula sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo at pagkatapos sa pamumuhay bilang Kristiyano. At sa gabing ito, hinimok ang lahat na mag-participate, gayon din na alamin ang mga pag-aaralan para maikapit natin to sa buong Sanlinggo. Kasi tamang-tama, first Monday ngayon para lahat tayo makinabang. Kaya sa bilang pasimula mula sa first part ng programa natin, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay isang pahayag at may video na papanoorin. Ang pamagat ay "Huwag kang matakot dahil kasama mo ako." Ito ay bahagi sa atin ni Brother Henry Flores sa loob ng 10 minuto. Brother Flores, handa na kaming makinig. Huwag kayong matakot. Bago yon, panoorin muna natin ang video para sa introduction ng Jeremias.
Introduksyon sa Aklat ng Jeremias. Ipinasulat ni Jehovah kay Propeta Jeremias ang isa sa pinakamalaking aklat sa Biblia. Ang Jeremias ay isang aklat ng mga hula at naglalaman ng personal na karanasan at damdamin ng propeta. Bago pa ipanganak, nagpakita na si Jehovah ng pantanging interes kay Jeremias na magmumula sa makasaserdoteng pamilya. Naging mananaliksik at istoryador si Jeremias. Siya ang sumulat ng mga aklat na Una at Ikalawang Hari at ng Panaghoy. Malamang na malapit na siyang mag-25 anyos nang atasan siya ni Jehovah na maging propeta noong 647 BCE. Nangyari ito wala pang 100 taon matapos bumagsak ang hilagang kaharian ng Israel. Maligalig ang panahong ito dahil nag-aagawan ang mga bansa sa kapangyarihan. Si Jeremias ay naglingkod bilang propeta sa loob ng mga 67 taon hanggang noong 580 BCE. Naging propeta siya noong namamahala ang mabuting hari na si Hoshas at ang masasamang haring sina Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiakin at Zedekias. Mga 40 taon ng propeta si Jeremias nang mawasak ang Jerusalem at templo at dalhin sa Babylonia ang mga nakaligtas noong 607 BCE. Nang maglaon, dinala si Jeremias sa Ehipto kung saan patuloy siyang naglingkod kay Jehovah bilang propeta. Natapos isulat ang aklat ng Jeremias noong 580 BCE, 27 taon matapos mawasak ang Jerusalem. Ang mga propetang sina Nahum, Habakuk, Obadias at Ezekiel ay kinasihan din na sumulat noong panahong ito. Kakontemporaryo rin nila si Propeta Daniel, pero natapos lang niya ang kanyang aklat noong mga 536 BCE. Ang aklat ng Jeremias ay may 52 kabanata. Ito ay nakaayos batay sa paksa, hindi sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa unang kabanata, inatasan ni Jehovah si Jeremias na maging propeta para maghatid ng mensahe ng paghatol at ng pag-asa. Mababasa sa kabanata 2 hanggang 24 ang kahatulan ni Jehovah laban sa mga taga-Jerusalem dahil sa idolatria at kanilang karahasan. Sa utos ni Jehovah, binasag ni Jeremias ang luwad na prasko para ilarawan na paparusahan ng Diyos ang bansa dahil sa kanilang masamang paggawi. Sa 29 hanggang 34, may mga pampatibay loob para sa tapat na mga tapong Hudyo. Muling binanggit ni Jeremias ang pangako ni Jehovah na isasauli ang mga Hudyo sa Jerusalem at tutuparin ang tipan kay David tungkol sa walang hanggang kaharian na mamamahala sa buong lupa. Alam mo ba, nakita ni Propeta Daniel sa aklat ng Jeremias na ang pagkawasak ng Jerusalem ay tatagal ng 70 taon at malapit ng palayain ang bayan ng Diyos. Iniulat sa maraming kabanata ang lakas ng loob ni Jeremias na ipahayag ang mensahe ni Jehovah sa kabila ng matinding pag-uusig. Sa kabanata 36, idinekta ni Jeremias sa kanyang kalihim na si Baruch ang mga hatol ni Jehovah laban sa kanyang bayan at sa lahat ng bansa. Nang basahin ang mensaheng iyon sa harap ni Haring Jehoiakim, pinunit niya iyon at sinunog. Pero inutusan ni Jehovah si Jeremias na isulat itong muli. Mababasa sa kabanata 38 kung paano'y binigay ni Haring Sedekias si Jeremias sa mga kaaway nito na naghagis sa kanya sa maputik na imbakang tubig. Iniligtas siya ni Ebed-melech, isang tapat na mananamba ni Jehovah. Ang aklat ng Jeremias ay naglalaman ng matitinding kapahayagan ng hatol laban sa maraming bansa gaya ng Ehipto, Filistia, Moab, Ammon, Edom at Babylonia. Ang mga bansang ito ay hinatulan dahil inusig nila ang bayan ng Diyos. Kabilang sa mga iniulat ni Jeremias ang mga huling araw ng Jerusalem, pagkawasak ng lungsod ng Babylonia at ang mga resulta ng pagkawasak. Habang pinag-aaralan mo ang aklat ng Jeremias, pansinin ang hatol ni Jehovah sa masasama at ang pag-asa ng mga tapat. Ang pananatiling tapat ni Jeremias sa kanyang atas sa kabila ng kahirapan. At ang pangakong kaharian ni Jehovah
na magdudulot ng katwiran sa buong lupa. Pansinin ang unang larawan tungkol kay Jeremias. Tingnan natin ang larawan, unang larawan. Ano kaya ang naging damdamin ni Jeremias nang ipangaral niya ang hatol ni Jehovah sa huwad ng mga mananamba sa Jerusalem? Salamat sa larawan. Tulad sa atin ngayon, gaya ni Jeremias, may ilan din naman sa atin na gustong ipangaral ang mensahe ng Biblia. Oo, tulad ni Jeremias, tayo rin ay nakadama ng kanyang nadarama gaya ng ulat sa Jeremias, Kabanata 1, talata ay 6. Tingnan nyo, subaybayan natin basahin. Ito ang sinabi ni Jeremias. Pero sinabi ko, O kataas-taasang Panginoong Jehovah, hindi ako marunong magsalita dahil bata pa ako. So makikita natin, tulad din sa atin sa ngayon, mula nang matanggap natin ang katotohanan at tinanggap natin ang paanyaya ng pagbibigay o pamamahagi ng mensahe ng kaharian, nadama din natin ang nadama ni Jeremias. Isipin na lang, ipakikipag-usap ni Jeremias ang makatulan ni Jehovah sa mga huwad na mananamba. Katulad din natin sa ngayon. Tayo ay naatasang ihayag ang mensahe may kinalaman sa katotohanan sa mga huwad na mananamba. Subalit pansinin kung ano ang ating nadarama. Marami sa atin ang nakadama ng takot at pangamba. Ano pat katulad ni Jeremias, kuminsan nadarama din natin na parang gusto nating sumuko, hindi ba? Kaya tingnan natin kung ano yung matutuhan natin sa ulat nito. Nang si Jeremias ay mapaharap sa mga pag-uusig, panunuya. Kagaya rin natin kapag napaharap sa teritoryo na tayo iniinsulto, pinagsasalitaan na hindi maganda. Ganito rin kaya ang ating sasabihin ayon sa Jeremias, Kabanata 20, talata 9. Pansinin ang sinabi. Kaya sinabi ko, hindi ko na siya babanggitin at hindi na ako magsasalita sa pangalan niya. Nadama niyo ba ito, mga kapatid? Na kapag nangangaral kayo kay binagsakan ng pinto, ininsulto, ayaw ko nang mangaral. Ayaw ko nang lumabas. Pero pagkatapos ay sa loob ninyo, sabi ni Jeremias, pero sa puso ko ay naging gaya ito ng nagniningas na apoy na nakakulong sa mga buto ko. At pagod na ako sa kapipigil, hindi ko na ito matiis. Di ba marami sa atin ang nakaranas ng gayon na parang ayaw na natin. Pero ang katotohanan na nasa puso natin ay hindi natin mapipigilan na hindi ibahagi. Oo, pinalalakas ni Jehovah yaong mga umaasa sa Kanya. Kaya nga sabi ni Jehovah, ako ay sumasa iyo upang iligtas ka. Kaya asahan natin, tayo rin naman ay hindi dapat matakot sapagkat si Jehovah ay nariyan at handang tumulong sa atin. Kaya kung paanong pinatibay ni Jehovah sina Moises at Jeremias, patitibayin din niya tayo para magawa natin ang inaasahan niya sa mga Kristiyano sa ngayon. Kailangan lang nating magtiwala sa Diyos at sa sinasabi ng Biblia.
Sabi nga sa Kawikaan 3:5 at 6, na ganito ang sinasabi, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya at siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas. Oo, may papakita nating nagtitiwala tayo kay Jehovah kapag tinatanggap natin ang inilalaan niyang tulong sa magitan ng kanyang salita at ng kanyang kongregasyon. At tulad nito, kung hahayaan din natin na patnubayan tayo ni Jehovah, tiyak, walang makakahadlang sa atin na panatilihin natin ang ating katapatan sa Kanya. Kaya huwag tayong matakot. Maraming salamat, Brother Flores. Ngayon tumungo na tayo sa ikalawa, sa spiritual na hiya, sa loob naman ng 10 minuto. Tatalakayin sa atin dito yung Jeremiah chapter 1 hanggang 3. Kaya hinihimok ang lahat na mag-participate tayo, pero limitan ang ating pagsagot sa loob ng 30 seconds or less para marami ang makinabang at makabahagi kasama rin sa Zoom. No? So tawagin natin si Brother Tom Villavicencio para sa bahaging ito. Sino po yung nagnanais magbasa doon sa Jeremias, Kabanata 2, talatang 28? Si Sister Sab. Nasaan na ngayon ang mga Diyos na ginawa mo para sa sarili mo? Bumangon sila kung maililigtas ka nila sa panahon ng kapahamakan mo. Dahil ang mga Diyos mo ay naging kasing dami ng mga lungsod mo, O Huda. Maraming salamat. Doon tayo sa tanong, ano ang matututuhan natin sa sinabi ni Jehovah sa di tapat na mga taga-Huda? Si Brother Daulong. Kahit hindi naman tayo sumasamba sa mga idolo, base sa publication reference, ayon sa isang diksyonaryo, isa itong bag o persona na napakahalaga. Kahit hindi ito idolo, masamang bagay o libangan, kung inuunahan natin ito o mas mahalaga ito sa atin kumpara sa Diyos, meron ng mali doon. Hindi naman masama maglaan ng panahon sa ibang mga bagay. Mas ito kung kumpara sa ministeryo o pagsamba, mas prioridad natin ito. Maraming salamat. O si Sister Lahat po ng nabanggit sa reference, alam po natin na si Jehovah ang pinakamahalaga doon. Pero kung minsan po, hindi ko napapansin yung negative twist. Halimbawa, kahit tayong matatanda, hamon din ang disiplina sa paggamit ng phone. Kaya kahit sa paggawa natin ng komento, pwede nitong mahatak yung dapat na quality sana na deserve para kay Jehovah. Natutunan ko po na ang goal talaga ni Satanas ay yung madistract tayo kahit pa sa maliliit na bagay na pwedeng maiwala natin unti-unti yung focus at hindi natin maluwalhati si Jehovah. Okay, maraming salamat Sister Mary Ann. Nakuha na po yung dalawang punto. Kaya dito tayo sa pangalawang tanong, sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Si Sister Shares. Sa Jeremias 3:5, binanggit na ginagawa pa rin ng Israelita ang lahat ng kasamaan na kaya nilang gawin. Ibig sabihin, kahit humingi na sila ng tawad kay Jehovah, gumagawa pa rin sila ng kasalanan pagkatapos dahil sanay na silang gawin iyon. Nagustuhan ko po yun dahil minsan mahirap gumawa ng tama, pero natutunan ko na mas mabuting sanayang sundin si Jehovah ngayon pa lang kaysa matulad sa Israelita na immune na sa paggawa ng masama at tuluyang masira ang kaugnayan kay Jehovah. Maraming salamat. Si Sister Jana. Na-appreciate ko po ang mga salita ni Jehovah kay Propeta Jeremias sa Jeremias 1:5 na bago pa kita binuo sa sinapupunan, kilala na kita.
Nagpatunay po ito na bawat lingkod ni Jehovah, sa ngayon kasama na po ako, ay kahit di pa man nabubuhay ay alam na ni Jehovah kung sino ang pupuri at paglilingkuran siya. Kaya tinuturing ko po itong malaking pribileyo kahit ako po ay laki sa pamilyang saksi. At tama po ang naging pasya kong sambahin si Jehovah dahil alam ko na kahit kabataan pa lang po ako ay kilala ako ni Jehovah na nagnanais lamang na patuloy siyang papurihan po. Okay, maraming salamat. Si Sister Libres. Sa Jeremias 1:17 hanggang 19, sinabi ni Jehovah kay Jeremias, maghanda ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko sa iyo. Lalabanan ka nila, pero hindi ka nila madadaig dahil ako ay sumasa iyo upang iligtas ka. So nung panahong yon, bata pa si Jeremias at napakahirap ng atas niya. Kailangan niyang ihayag yung mensahe ni Jehovah sa mga hari, prinsipe, saserdote at sa buong bayan ng Huda. Ito ay mensahe ng paghatol at pag-asa. Marami yung tututol at magalit sa kanya pero buong katapatan niyang ginawa ito. Natutuhan ko dito na si Jehovah ay hindi lang basta nagbibigay ng atas. Binibigyan din niya tayo ng lakas para magampanan ito at hindi pinapabayaan sa paggawa nito. So sa ating panahon din, hindi lang ito kapit sa gawaing pangangaral, kundi ganun din kapag tumatanggap tayo ng isang pribilehyo o atas, napakiramdam natin hindi tayo sapat o magtiwala lang tayo na tutulungan niya tayo kung gagawin natin ang ating buong makakaya. Okay, maraming salamat po. Si Bart muna po, si Brother Bart. Sa Jeremias 1:6, natakot po si Jeremias sa magiging atas niya. Kaya ako din po, nung bigyan ako ng atas, naramdaman ko din po yung takot. Kasi naisip ko po na hindi ko kaya. Pero na mag-pray ako kay Jehovah, binigyan niya po ako ng from hindi ko kaya to kaya ko dahil po yun sa tulong niya. Okay, maraming salamat. Dito po tayo sa kaliwa naman, si Sister Judy Ann. Dagdag ko po sa Jeremias 1:6 nga, na pinakita ni Jeremias ang kapakumbabaan. Dahil kahit pinili na siya ni Jehovah para sa isang mahalagang atas, hindi siya nagpakitang gilas o nag-astang kaya na niya lahat. Inamin niya na hindi niya kayang gawin yung atas niya sa sarili niyang lakas. At bilang isang lingkod na hindi naman kailangan maging perpekto, ang mahalaga ay magtiwala kay Jehovah at hayaan siyang tulungan tayo. Maraming salamat. Sa sumpo tayo, si Sister Nableya. Natutunan ko sa Jeremias 1:6 na maging mapagpakumbaba pero huwag magpaalipin sa pagdududa. Para maipakita ko ang aking kapakumbabaan, sisikapin kong sumunod sa kanyang mga tagubilin kahit may kaba. Sa ganitong paraan, ipinapakita ko na pinili ko ang sumunod at umasa sa kanya kahit may takot. Okay, marami pong salamat. Si Sister Ampi po sa Ang nagustuhan ko sa Jeremiah 2:25, personally, hindi ko malasabing wala akong kasalanan. Bakit? Tayo ay imperfect. Usually sa puso at isip, nagkakasala pa rin ako. Pilit kong tinatanggi, pero hindi ako nakapagsalita. Nagkakasala pa rin ako kasi yun ang laman ng aking puso. Pero mapagtatagumpay natin ang mga iyon kung palagi nating isa sa isip ang ating Diyos na Jehovah. Siya lamang ang nakakabasa ng ating puso at isip kapag sinanay natin ang ating sarili. Okay, maraming salamat. Si Sister Iris po, sa likod. Kapag may nakakasakit sa akin, baka madali akong maginanakit at nahihirapan pa nga makamove on. Pero natutunan ko kay Jehovah sa Jeremias 3:12 na hindi siya naghinanakit kailanman. Kahit labi siya nasaktan ng mga mananamba sa sinaunang Israel, pinakitaan pa rin niya ito ng awa at siya pang unang lumapit upang tulungan sila. Ito yung nais kong tularan kay Jehovah kapag may nakasakit sa akin, para pakitaan din ako ng awa ni Jehovah at magiging magaan yung patuluyang paglilingkod ko sa Kanya dahil wala akong dinadalang bigat sa aking kapwa. Okay, maraming salamat. Dito si Sister Vasquez po.
Sa Jeremias 1:8, binanggit doon na huwag kang matakot sa kanila dahil kasama mo ako at ililigtas kita, sabi ng Diyos na Jehova. Sa panahon natin, maaari tayong makaranas ng mga pag-uusig at maililigtas lang tayo ng Diyos na Jehova sa pamamagitan nga ng makatarungang mga hukom na pinapalitan yung mga tiwaling hukom. Kung minsan, pinahintulutan pa rin ng Diyos na Jehova na dumanas tayo ng pag-uusig. Pero lagi tayong bibigyan ng lakas upang mabata ang anumang uri ng pag-uusig. Okay, maraming salamat. Si Sister Villavicencio po. Pinapaalala po sa akin ang ulat ng teksto dito sa Jeremias 2:13 na pahalagan ko yung tubig ng buhay na sagana pong inilalaan ng Diyos na Jehova. Sagana po tayo sa patnubay mula sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya makikinabang lang po ako kung regular kong babasahin ang Biblia at isasabuhay ko yung mga natutunan ko dito. Okay, maraming salamat. Isa na lang po, si Sister Jacinto. Dito po sa Jeremias 1:8, sabi doon, huwag kang matakot sa kanila dahil kasama mo ako. At ililigtas kita, ang sabi ni Jehova. Kaya dapat huwag akong matakot na magpatotoo sa mga tao dahil alam ko andyan si Jehova na handang tumulong sa akin para maibahagi ko ang mabuting balita. Okay, marami pong salamat. Pasensya na po sa mga di natawag. Salamat, Brother Tom. Ngayon, tumungo na tayo sa unang estudyante natin, ang pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin ang Jeremias chapter 3, verse 14 hanggang 25. Tuwangin natin si Brother Bart Ciares. Brother Bart, handa na kaming makinig. Manumbalik kayo, kayong mga anak ng Suwail, ang sabi ni Jehova. Dahil naging tunay na Panginoon ninyo ako, at kukunin ko kayo, isa mula sa isang lungsod, at dalawa mula sa isang pamilya. At dadaling ko kayo sa Sion, at bibigyan ko kayo ng mga pastol na tutupad sa kalooban ko, at magbibigay sila sa inyo ng kaalaman at kaunawaan. Darami kayo at mamumunga sa lupain sa panahong iyon, ang sabi ni Jehova. Hindi na nila sasabihin, ang kaba ng tipan ni Jehova, hindi na nila iyon maiisip, hindi na nila iyon maaalaala o hahanap-hanapin, at hindi na sila gagawa na isa pang ganoon. Sa panahong iyon ay tatawagin nilang Jerusalem na trono ni Jehova, at ang lahat ng bansa ay titipunin sa Jerusalem para pumuri sa pangalan ni Jehova. At hindi na sila magmamatigas sa pagsunod sa masama nilang puso. Sa panahong iyon ay lalakad silang magkasama ang sambahayan ng Huda at ang sambahayan ng Israel, at mula sa lupain ng Hilaga ay magkasama silang pupunta sa lupaing ibinigay ko sa mga ninuno ninyo bilang mana. Iniisip ko noon, itinulat kita sa mga anak kong lalaki at ibinigay ko sa iyo ang kanais-nais na lupain, ang pinakamagandang mana sa mga bansa. Iniisip ko ning tatawag kayo sa akin, Ama ko, at hindi ninyo ako tatalikuran. Pero gaya kayo ng taksil na asawang babae na umiwan sa asawa niya, o sambahayan ng Israel. Pinagtaksilan ninyo ako, ang sabi ni Jehova. Sa tuktok ng mga burol ay may narinig ang paghagulgol at pagsusumamo ng bayang Israel. Dahil lumihis sila ng landas, nilimot nila si Jehova na kanilang Diyos. Manumbalik kayo, kayong mga anak na Suwail. Paggagalingin ko kayo sa inyong pagkasuwail. Narito kami, lumapit kami sa iyo, dahil ikaw, O Jehova, ang aming Diyos. Talagang walang saysay ang mga burol at ang pag-iingay sa mga bundok. Talagang si Jehova na aming Diyos ang kaligtasan ng Israel. Pero nilamon na ng kahiyahiyang bagay ang pinagpagura ng mga ninuno namin mula sa aming pagkabata. Ang kanilang mga kawan at bakahan, ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Hayaan kaming humiga sa aming kahihiyan at hayaan kami matakpan na aming kadustaan dahil nagkasala kami kay Jehova na aming Diyos. Kami at ang mga ninuno namin mula sa aming pagkabata hanggang sa araw na ito, at hindi kami nakinig sa tinig ni Jehova na aming Diyos.
Okay, maraming salamat Brother Bart. Ikaw ay sinasanay sa ating publication reference na pagtuturo, mabait at may empatya sa Aralin 12, no? So, paano to gagawin? Kung ano ang gagawin natin, tandaan, magsalita ng taimtim at may damdamin at ipadama sa mga tagapakinig mo na nagmamalasakit ka. Sa tunay, nagampanan ni Brother Bart itong bahagi na to at ginawa niya ito sa 3 paraan. Una, isipin yung tagapakinig mo. Pangalawa, piliing mabuti ang mga salitang gagamitin mo. At pangatlo, ipakita mo nagmamalasakit ka. So, nakita natin si Bart na kung paano siya yung nakikipag-usap, malumani naman. So, talaga nagampanan niya itong bahaging ito. Ngayon, susunod na may bahagi sa second part ng programa natin, maging mahusay sa ministeryo. Ito naman ay pagpapasimula ng pakikipag-usap at ang setting ay isang bahay-bahay. Ito ay gagampanan sa atin sa loob ng 3 minuto ni Sister Presi Blancad kasama Sister Juvie Austria, atin silang tunghayan. Hi, nagagalak akong makilala ka at makausap. Ako pala si Presi. Tawagin mo lang din akong Juvie. Pero okay lang ba sa'yo na patingin-tingin ako sa cellphone ko habang nag-uusap tayo? Okay lang, pansin ko nga mahilig ka sa politika at sinusubaybayan mo yung nangyayari sa na-hearing impeachment sa Senado. Oo, kasi nakakabahala na. Alam mo ba na itong politika natin sumasabay pa sa ibang bansa na may digmaan na nga. Pagkatapos, sumasabay pa diba sa Senado na nagkaroon ng tension. Kaya nga alam mo, nag-update ako para naman malaman ko kung ano yung mga nangyayari at makapaghanda. Saka alam mo, minsan napapaisip ako kung meron pa bang magandang kinabukasan naghihintay sa atin. Sa bagay, tama ka sa obserbasyon mo, no, Juvie. Ang gulo-gulo na ng politika dito sa ating bansa at maging sa panig ng mundo ay magulo rin ng politika. Mga kaguluhan sa politika na minsan ay madalas na nauuwi ito sa kaguluhan, karahasan at digmaan pa nga. Kaya yung mga nangyayaring ito ay pati una na itong naihula sa Biblia. At yung tanong mo kanina na kung may maganda pa ba kinabukasan para sa atin, may sagot ang Biblia. May inihula din siya ng Biblia na may magandang kinabukasan para sa atin sa hinaharap. Oh, talaga ba? Oo. At mababasa natin ang ulat na yan dito sa Awit 37, 10 hanggang 11. Sabi dito, basahin ko Kaunting panahon na lang, ang masama ay mawawala na. Tinan mo ang dati nilang kinaroroonan, pero hindi mo sila makikita roon. Pero ang maamo, ang magmamayari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. So ayan dito sa teksto, Juvie, ano yung malapit ng matupad sa hinaharap? Sabi, mawawala na daw yung mga taong gumagawa ng masama. At yung mga taong maamo, sila'y magmayari ng lupa. At magkakaroon na rin ng lubos na kapayapaan. Napakaganda ng hula na to, no? Tama ka, Juvie. Alam mo ba na yung tekstong ito ang lagi kong isinasaisip kapag nakakapanood ako ng mga kaguluhan, karahasan at digmaan pa. At ito rin yung nakakatulong din na teksto sa akin na manatiling kalmado at hindi masyadong mag-alala. Kahit na araw-araw nakakapanood ako ng mga digmaan at mga kaguluhan. Presi, salamat sa pag-share mo dahil dyan, sisikapin ko na rin mag-aral ng Biblia. Kaya naman manood ako ng mga video na nakababahala. Tama ka, maganda yan. Actually, kaya ako narito ngayon sa inyo ay para mag-alok ng libreng pag-aaral ng Biblia kung gusto mo. Ay, sige. Gusto kong subukan talaga mag-aral ng Biblia. Sige, balik ako sa Biyernes sa ganitong oras. Okay. Maraming salamat, Sister Presi. Gayon din si Sister Juvie Austria. Gayon naman ay sinasanay dito sa mahalin ng mga tao, natural o makibagay. Ngayon, paano ba tayo makikibagay, mga kapatid? May paalala na dapat tayong gagawin para sa bagay nito. Sabi, hindi mo alam kung saan pwedeng mapunta ang usapan, kaya bumanggit ng isang paksa na makakatulong sa kausap mo kahit hindi iyon ang pinaghandaan mo. Pero dito sa bahagi nila, nakita naman natin yung positibong pagtugon dahil nag-adjust siya dun sa topic na kaguluhan, sa daigdig, at ito yung naging common ground nila para sa kanilang pag-uusap. Kaya maraming salamat sa inyong bahagi, Sister Presi, gayon din Sister Austria. Ngayon, tumungo naman tayo dito sa susunod na may bahagi.
pag-usap muli, bahay-bahay pa rin. Pero ito ay naman sa loob ng 4 minutes naman. Ito ay gagampanan sa atin ni Sir Tess Hirotani kasama si Sister Rosalinda Estrada. Atin silang tunghayan. Magandang umaga, Rosalinda. Kamusta? Ay, magandang umaga rin, Tess. Mabuti naman, upo ka. Salamat. Nagbakasakali ako Nagbakasakali akong bumalik kasi nung una tayo nag-usap, nakita ko medyo busy ka, kaya iniwanan kita ng brochure na Magandang Buhay Magpakailanman. Natatandaan mo? Oo, Tess. Andyan, tinago ko. Pwede ba tayo mag-usap tungkol doon? Oo, Tess. Pero saglit lang kasi tapusin ko muna yung ginagawa ko. Sure. Mas maganda siguro kung ipanood ko na lang sa'yo yung maikling video namin na para alam mo kung paano mag-aral ng Biblia sa amin. Eto. Ayan. Anong masasabi mo sa napanood natin? Napakadali lang pala ang mag-aral ng Biblia. Ako ang magsaset ng time. Depende kung gaano kabilis, kung gusto ko tapusin ang aralin, kung magba-Bible study ako. Hindi lang pala obligado maging saksi ni Jehovah. Yan, kinatakutan ko kasi yung humarap sa mga tao. Hindi ko kilala. Alam po namin na hindi ganun kadali talaga. Subalit, nagagawa po namin yan dahil mahal namin ang Diyos at ang mga tao. Gusto ng Diyos na Jehovah na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan na nanggaling sa kanyang salita sa Biblia. At alam namin na malaki ang maitutulong nito sa atin. Ayan. At katulad nga ng sinabi mo na hindi ka obligadong maging saksi dahil ginagalang namin ang karapatan ng bawat isa na pumili kung ano yung paniniwalaan nila. Maganda pala ang layo ninyo. Hindi biro ang ginagawa nyo. Pero marami akong negative na naririnig sa inyo. Nakikita ko pa rin kasi marami ang hindi nakikinig sa inyo. Rosalinda, hindi na malaga sa amin yung basta sinusunod namin yung utos sa amin ng Diyos na Jehovah at ni Jesus na ihatid ang magandang balita. Actually, noong nandito sa lupa si Jesus, naglakbay din siya sa mga lungsod at sa nayon na ipinapangaral at ipinahayag ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito nakaulat yan sa Lucas 8:1. Pwedeng pakibasa. Di nagtagal, pagkatapos nito, naglakbay siya ng mga alunsod sa mga nayon at ipinangaral at ipinahayag ang mga mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 na apostol. Oo nga, no? Salamat sa mahusay na pagbasa. Kaya tanggapin man o hindi ng mga tao magandang balitang dala namin, masaya rin kaming ginagawa ito. O, Tess, totoo lang, na-amaze ako sa inyo. Gusto ko malaman kung anong magandang balita ito para matulungan ako ng Biblia. Pwede mo ako balikan ng Sabado after lunch. Wala na akong ginagawa nun. Salamat. Sige, Sabado, pwedeng mga 1 o'clock, babalik ako? Oo, sige. Balik ka. Salamat. Salamat din. Okay, maraming salamat Sister Tess kasama Sister Estrada. Kayo naman ay sinasanay dito sa ating publication reference na mahalin ng mga tao matiisin, number 3. Sumubok ng ibang paraan. Kaya paalala to sa atin pag tayo ay nasa field service na. Kung hindi agad pumayag magpa-Bible study ang kausap mo, huwag siyang pilitin. Kung angkop, gumamit ng video o artikulo para maintindihan niya kung ano ang ginagawa sa pag-aaral ng Biblia at kung ano ang may tutulong nito sa kanya. So sa ganitong bagay mga kapatid, tatandaan natin na ito'y paalala na dapat nating tatandaan kasi maaring minsan gusto nating eager tayo na alamin ang katotohanan sa ating Bible study na minsan nakakalimutan natin na maaring busy siya. So paalala ito para sa atin. Huwag nating pilitin. Ngayon, dito na tayo sa huling programa ng second part natin, ang paggawa ng alagad. Ito naman ay isang pakikipag-usap
sa isang Bible study na hindi sumusulong. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Gento Lesora kasama Sister Frances Hu. Atin silang tunghayan sa loob ng 5 minutes. Maganda yung discussion natin ngayon, Frances, ano? Natutuwa ako kasi kahit sobrang busy mo, every week pa rin tayong nakakapag-study. Oo nga po ate Gusto ko po kasi yung mga topic na tinuturo mo sa akin. Pero alam mo, Frances, bukod dun sa pagkuha ng kaalaman, meron ding hinihiling si Jehovah na kailangan natin gawin. Ano po yun? Ito, pag-isipan mo. Halimbawa, nakatira tayo dun sa isang lugar na medyo delikado kasi may banta ng pagbabaha. Lalo ngayon, tag-ulan na, 'di ba? Then, meron tayong nalaman na advisory na may malakas na bagyong dadating. So, pwedeng mag-evacuate, may possibility magpaano ng evacuation. So, sa tingin mo, sapat ba yung aware lang tayo sa information na yun or may kailangan pa tayong pagkilos na gawin? Siyempre po, kailangan mag-ready tayo and kung kailangan natin mag-evacuate, para maligtas yung buhay natin. So, ganun din yung mensahe ni Jehovah sa atin. So, balikan natin yung na-discuss natin na illustration dun sa Matthew 13:18 to 23. Ano yung natatandaan mo dun? 3 po yung inilarawan doon. Yung una, inihasik siya sa batuhan. Yung isa, naihasik sa mga matinik na halaman. Tapos yung pangatlo, inihasik sa madabang lupa. Okay, salamat sa sagot mo. Sa tingin mo, dun sa 3 nabanggit, ano dun yung sitwasyon na kagaya nung sa iyo? Hindi ko po sure eh. Sige, check ulit natin yung binhing na ihasik dun sa matabang lupa. Nung narinig nila yung mensahe, ano sa tingin mo yung ginawa nila? Naintindihan niya ito at naging mabunga po siya. Tama. So, ibig sabihin, gumawa siya ng pagkilos at pagbabago, kaya sumulong siya. E, papaano naman yung iba? Yung iba po, may pumipigil sa kanila para kumilos, kaya hindi po naging mabunga. Parang ako po ito. Kasi alam mo ate, gusto ko talaga mag-Bible study. Gusto ko din yung mga tinuturo mo sa akin. Pero hindi ko po kasi talaga alam kung paano hahatiin yung katawan ko sa sobrang dami ng responsibilities ko. So, parang hindi ko po talaga alam kung anong unahin ko. Alam mo, naiintindihan kita. Mahirap naman talaga yung buhay ngayon at may kanya-kanya tayong problemang kinakaharap. Naalala ko rin nung nagsastudy rin ako, mahirap din yung sitwasyon kasi sobrang strict din ng father ko and ako lang yung mag-isang nagsastudy sa pamilya. Pero sa tulong ni Jehovah, nakapagpatuloy ako sa pagdalo sa pulong at ito eventually sumulong din. So, palagay ko naman, kung babalansihin natin, mag-adjust tayo or gagawa ng konting adjustment, mababalansin natin, makakaya rin natin. So, kaya napatibay din talaga ako dun sa paanyaya niya sa James 4:8 na kapag lalapit si Jehovah sa atin, pagka humingi tayo ng tulong sa Kanya. Pero parang hindi pa po ako handa para doon. Parang napakadami po talagang responsibilidad pa na mas kailangan ko pong unahin. Salamat sa pagiging honest mo. Siguro habang may ginagawa kang mga adjustments at may mga kailangan kang gawin, mas mabuti siguro na itigil muna natin yung ating Bible study. Pero huwag ka mag-alala, dadalaw-dalawin ka pa rin namin para kumustahin at syempre mag-share ng mga nakakapagpatibay na mga publications. So anyway, may number naman ako sa'yo and alam mo yung schedule ng ating pagpupulong. So matutuwa kami na makasama ka sa mga pagpupulong. Sana rin pag-isipan mo yung mga na-discuss natin na pangako ni Jehovah sa hinaharap. So kung sakaling may isipan mo magpa-study ulit, kontakin mo lang ako. Sige po ate, pag-iisipan ko po yun. Salamat po. Okay. Okay, maraming salamat Sister Jen at Sister Frances sa inyong bahagi. Kayo naman ay sinasanay dito sa publication reference na mahalin ang mga tao, may lakas sa loob, number 5.
ihinto ang pag-aaral kung hindi siya sumusulong. Pero may dalawang bagay na dapat tayong pag-iisipan mga kapatid. Una, para malaman mo kung sumusulong ang Bible study mo, is pag-isipan itong tatlong puntong ito. Sinasabuhay ba niya yung natutunan niya? Dumadalo ba siya sa pulong at sinasabi sa ibang katotohanan? At pangatlo, matapos niya mag-aral ng mahabang panahon, gusto na ba niya maging saksi ni Jehovah? So, yung isang part na dapat tatandaan natin. Pero, kung hindi naman sumusulong yung isang Bible study, may tatlong bagay na isasaalang-alang din tayo. Una, sabihin sa kanya na pag-isipan kung ano nakakahadlang sa kanya. Pangalawa, mabait na ipaliwanag sa kanya kung bakit mo ihihinto ang Bible study. At pangatlo, sabihin sa kanya kung ano muna ang mga kailangan niyang pasulungin bago kayo mag-study ulit. So ito yung mga bagay na to ay dapat sinasaalang-alang natin pag tayo nagba-Bible study para alam natin, makuha natin kanyang damdamin kung nais niya bang tumuloy or hindi tumuloy. So paalala to sa ating mga kapatid. Kasi again, ang katotohanan ng Biblia, hindi natin pinipilit ito sa mga tao. Gusto natin ma-realize nila yung kagandahan at pagsulong para sa kanilang magandang buhay yung natutunan nila mula sa Biblia. Kaya maraming salamat sa gumanap ng bahagi ngayon dito sa maging mahusay sa ministeryo. Ngayon tumungo na tayo dito sa ikalawang programa natin, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Ito naman ay tayo muna itatayo. Tatayo at aawitin ang song number 76 na Anong Nadarama Mo, halo sa Hebrew 13:15. Kaya ito ang angkop sa ating kalagayan. Tayo po'y tumayo at umawit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Para sa bahaging maging matapang gaya ni Jeremias, ito ay isang
pagtalakay sa loob ng 6 minutes. Tawagin natin si Brother Roy Mata. Paisuyo na ating panoorin ang video na matuto sa mga kaibigan ni Jehovah, Jeremias. Mamaya po sa ating bahagi, sa ating talakayan, ating abangan. Paisuyo po sa ating video. Pero sa puso ko ay naging gaya ito ng nagdiningas na apoy. Ang galing! Matapang na nangaral si Jeremias. May panahon bang gusto mong sabihin yun tungkol kay Jehovah, pero natakot ka? Alam mo, hindi ka nag-iisa. Kahit si Jeremias, naramdaman yan. Noong panahon niya, gumagawa ng masama ang bayan ng Diyos. Kaya pinadala siya ni Jehovah para sabihin sa kanila na tumigil. Pero sabi ni Jeremias, bata lang po ako. Kasi feeling niya hindi niya yun kayang gawin. Kaya nangako sa kanya si Jehovah, huwag kang matakot sa kanila. Dahil kasama mo ako at ililigtas kita. Kay Jehovah lang umasa si Jeremias sa loob ng maraming taon. At matapang siyang nangaral. Pero di yun naging madali. Ayaw sa kanya ni Pasur. Isa siyang saserdote at gusto niyang tumigil si Jeremias. Buong gabi niyang pinakulong si Jeremias para matakot ito. Kaya muntik nang sumuko si Jeremias sa pagiging propeta. Pero mahal niya si Jehovah at para yung apoy na hindi niya mapigil. At mahal niya ang mga tao. Kapag nakikinig sila, masaya si Jeremias. Nagtitiwala kay Jehovah ang mga kaibigan niya. At matapang silang nangangaral. Gaya ng ginawa ni Jeremias. Hindi lang yan ang nangyari sa kanya. Subukan mong basahin yung buong nangyari sa kanya. Araw-araw mong kilalanin yung mga kaibigan ni Jehovah at matuto sa kanila. Anong tingin mo? Paano naging kaibigan ni Jehovah si Jeremias? Kanino mo gustong sabihin ang tungkol kay Jehovah? Anong pwede mong sabihin para matulungan mo silang maging kaibigan ni Jehovah? Salamat sa ating video. Ngayon, mga kapatid, tayo ay tutungo sa ating mga tanong. Ito yung talakayin natin. Sa unang tanong natin, paano naging kaibigan ni Jehovah sa Jeremias? Kay Sister Iya, paisuyo sa likuran. Mic natin, paisuyo, si Iya. Naging kaibigan ni Jehovah si Jeremias dahil inatasan siya ni Jehovah ng mahirap na mga gawain. Bata pa lang siya noon pero nagtiwala siya tapos nakinig at sinunod niya ang mga utos ni Jehovah. Matapat niyang ginawa ang atas na ibinigay sa kanya bilang propeta. Dahil dito, naging malapit siya kay Jehovah kaya itinuring siyang kaibigan ni Jehovah. Maraming salamat. Sa ikalawang tanong natin, sapat na yung ating tanong sa unang bahagi. Ikalawa, kanino mo gustong sabihin ang tungkol kay Jehovah? Kay Bart, paisuyo. Gusto ko pong sabihin yung tungkol kay Jehovah sa family ng side ng papa ko. Kasi hamon din po sa akin yun at gusto ko silang matulungan at makilala si Jehovah. Ayan, salamat kay Bart, kay papa niya. Sa iba naman, kanino gustong sabihin? Okay, kaysa katabi ni Jipin, kapatid niyan, paisuyo. Sa mga classmates ko po. Ayan, sa mga classmates. Oh, meron pa bang iba? Yun lang bang yung mga taong pwede natin kausapin? Kay Sister Calso po. Ano mang uri ng tao, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o wala, walang anumang lahi. Ayan, saklaw lahat. Maraming salamat. Sa katlong tanong natin, anong pwede mong sabihin para matulungan mo silang maging kaibigan ni Jehovah? Kay CK, paisuyo sa likuran.
pwede nating sabihin yung magandang pangako ni Jehovah sa hinaharap kasi ang sitwasyon ngayon hindi madali. Kaya very timely yung sasabihin natin sa kanila na may pag-asa na binabanggit ang Biblia tungkol sa kaharian niya. Ayan, isa yun. Salamat. Kay Brother Arjuna, suyo. Tanda natin na mga bata pa ito, katulad ni Jeremias, na kung nagawa ni Jeremias, magawa din natin. Si Jehovah nagtiwala sa mga bata at ang papuri pwede sa kanila at wag natin silang kumbaga ismulin. Baka sabihin natin, bata ka pa anak, hindi ka pa pupwede. Basta pahig nyo silang pag-ibig kay Jehovah at pag nanais, kaya silang alalayan ni Jehovah. Maraming salamat sa inyong mga nakapagpapatibay na mga komento. Maraming salamat, Brother Roy. Dito na tayo sa susunod na bahagi na ipagtatanggol ang paniniwala mo ng mahinahon at may matinding paggalang. Ito ay sa loob ng 9 minutes, isang pagtalakay. Gagampanin ito sa atin ni Brother Isi Pahariaga. Brother Isi, hindi na kami makinig. Mula kanina, nakita natin yung magandang halimbawa ni Jeremias, kung paano siya nagpakita ng katapangan sa kanyang pangangaral at gayon din sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ngayon, gayon na lamang ba kadali yun? Kapag may katwiran ba, ipaglaban mo na lamang ba lagi ang ating sagot? Tingnan natin yung magandang aral na ituturo sa atin ng unang Pedro Kabanatang 3, talatang 15. Sabi dito, kundi pabanalin ninyo ang Kristo bilang Panginoon sa mga puso ninyo, na laging handang ipagtanggol ang inyong pag-asa sa harap ng lahat ng humihingi ng paliwanag tungkol dito. Pero, ginagawa iyon ng mahinahon at may matinding paggalang. Talakayin natin yung dalawang tanong para mahimay natin yung magandang punto nito. Una, anong iba pang katangian ang dapat mong ipakita kapag ipinapaliwanag ang paniniwala mo sa iba? Sister Shares. Mabuti nga pong maipakita talaga natin yung respeto natin. Kasi kahit hindi man sumang-ayon ang mga tao sa pamantayan ng Biblia, dahil po doon sa respeto, makakapanindigan tayo, may ingatan natin ang malinis na moral ni Jehovah, at maisaalang-alang pa nga natin ang damdamin ng iba. Maganda. Yung respeto, matinding paggalang din yung translation nun. O bakit mahalaga ang mga katangiang ito? Yung dalawang katangian na nabanggit natin. Brother Umali. Kasi pwede silang mapawalay, pwede rin silang maakit sa katotohanan. Maaring tama naman yung sinasabi natin, pero hindi tayo mahinahon. Medyo sarcastic, wala rin paggalang. Halimbawa, yan kasi yung tinuturo sa amin, ewan ko lang kung yan ang tinuturo sa inyo, basta nasa amin yung katotohanan. Hindi lang mahalaga kung ano yung sinasabi natin, kung paano din natin to sinasabi sa iba. Oo, baka ipinapamukha mismo natin sa kanila yung mali nila. Base naman sa Biblia. Tingnan, hindi magiging katanggap-tanggap yon. Tingnan natin kung ano yung magandang halimbawa na mapapanood natin sa video. Pakisuyo. Ang video na ang resulta ng tunay na katwiran ay kapayapaan. Yun, andito lang pala kayo. Natanggap niyo ba yung email survey na pinadala ko? Sasama naman kayo, di ba? Ang dami kong tawag kaninang umaga eh. Tungkol ba saan yun? Sasama tayo sa parada mamaya. Suportahan natin yung gay rights. Kaya maaga tayong mag-out lahat. Hindi sasama yan. Bakit naman? Bawal sa religion nila. May mga pumunta sa aming mga ka-religion niya. Tapos, nung tanungin ko sila, di nyo raw sinusuportahan ng same-sex marriage. Totoo ba yun? Totoo yun, sinusunod naming mga saksi ni Jehovah ang pamantayan ng Biblia tungkol sa pag-aasawa na dapat lalaki at babae lang. At neutral kami pagdating sa politika. Hay nako, mga panatiko. Alam kong malaking issue yung tungkol dyan. Isa sa kanila ang anak ko at may karapatan din siya. Ang totoo, Amber, kinikilala ng mga saksi ni Jehovah na may karapatan ang bawat isa na pumili kung ano ang buhay na gusto nila
at hinding-hindi ko ipipilit sa iba ang mga paniniwala ko. Pero di ka pupunta. Nirerespeto ko ang paniniwala nyo kaya hindi ko pinipilit yung sa akin. Kaya sana, Amber, magawa mo ring respetuhin ang desisyon ko. Makapagtrabaho na nga. Alam mo Irene, di rin ako sang-ayon sa paniniwala nyo. Pero salamat at hindi mo yan pinipilit sa iba. Salamat. Okay, dismiss na. Maganda ang naging discussion natin. Sa Friday ha, midterm natin. Walang excuse. Lalo ka na, Jordan. Olivia, parang tahimik ka yata sa discussion natin kanina. Kasi po, wala naman po ako masyadong sasabihin. Wala lang ba para sa iyo ang gay rights? Political na issue po yata kasi yan. At neutral po ako pagdating sa politika. Pero hindi ito political na issue. Human rights issue ito. Sir, nako. Napaka-panatiko niyan sa religion niya. Wala namang mali doon, Jordan. Alam nyo kasi sir, yung mga saksi ni Jehovah, galit yan sa mga gay. Hindi totoo yan. Hindi kami ganyan. May nakausap na akong saksi dati eh. At naniniwala kayong pantay-pantay lahat. Opo, sabi po sa Bible, pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Kaya naniniwala po kaming dapat naming irespeto ang lahat ng tao. Okay. Di may mga gay din sa religion nyo. Wala po. Pero sabi mo, nire-respeto nyo lahat ng tao. Ano ba talaga? Sabi ko na sa inyo sir eh. Sige na Jordan, di ba may klase ka pa? May tanong ako, Olivia. Paano kami maniniwala sa sinasabi nyo na mahal nyo ang lahat ng tao kung di nyo naman tinatanggap yung iba? Ang totoo, sir, naisip ko na rin po yan. Okay. Tapos? Narealize ko po sa pag-aaral ko ng Bible na tinatanggap po ng Diyos ang lahat ng tao pero hindi niya po tinatanggap ang lahat ng ginagawa nila. Anong ibig sabihin? Ibig pong sabihin, hindi pwedeng nagdadrugs ako, nagnanakaw, o violente, tapos saksi ako. May ginagawa po ang mga tao na talagang hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kasama ba dyan kung paano ina-express ng iba yung sexuality nila? Opo, yung ilang ginagawa nila. Halimbawa po, ayaw ng Diyos na nakikipag-sex ang isa ng hindi kasal. Okay. Kung yan ang opinion mo, karapatan mo yan. Pero para sa akin masyado nang luma yan. Pero kanya-kanya naman tayo ng opinion. Hi! Uy, Chloe! Sinabi ba talaga sa Bible yun? Nasa Bible yun. Sige, pakita mo sa akin sa susunod. Oo, sige. Okay. Nice yung mapasalamatan yung video. Natin. Pakaganda, di ba? Sa video, ano ang natutuhan mo na makakatulong sa iyo na masabi sa iba ang paniniwala mo tungkol sa homoseksualidad sa mataktikang paraan? Sister Atamosa. Actually po, nung natatandaan ko po yung issue nung bantay nung linggo, doon po sa paragraph 16, yung larawan po doon kay Jonas. Ando doon po yung larawan na kung saan ay hindi natatakot din sa panahon natin yung issue ng LGBTQ+, kasama na po yung binanggit kanina na sex, same marriage issue po. Pinakita po doon ng sister sa paraan po ng pagiging mahinahon po yung tono niya.
doon pinaliwanag po niya na ang sinusunod po ng mga saksi ay ang kaayusan po ni Jehovah ng pag-aasawa na tanging lalaki at babae lamang at yung pagiging neutral po sa politika. At ganon din inyo po na kung nirerespeto po natin ang karapatan ng iba, malamang tayo rin po ay umaasa na respetuhin din naman yung karapatan po natin. At ganon din po kay Olivia. Bagamat binagit sa kanya nung teacher niya kung tayo po ba ay lamang naniniwala, tayo po ba ay pantay-pantay din ang tingin sa mga ibang tao, pinaliwanag po niya sa mataktikang paraan na tinatanggap naman po ni Jehovah ang lahat, pero hindi po yung ginagawa nila. Kasama na po doon yung paggawa po ng mga sexual immorality. Kaya dahil po sa katatagan na yun ni Olivia, meron pong nakinig at napatibay sa paliwanag po niya. Maraming salamat. Kaya mga kapatid, maging matapang, pero maging mataktika at magpakita ng paggalang. Salamat. Salamat, Brother EC, sa iyong bahagi. Ngayon, tumungo na tayo sa panghuli sa programa natin, ang pag-aaral sa Biblia, o pag-aaral ng congregation sa Biblia. Ito ay ang mga aral sa Biblia, aral 90 at 91. So, ito ay gagampanan sa atin ni Brother Chita Orjona kasama kanyang reader na si Brother Vince Taulong. Atin silang tawagin sa loob ng 30 minutes. So, gaya ng nabanggit na ng chairman, pag-usapan nating 90 at saka 91 at ang aral 90, namatay si Jesus sa Golgota. Simulan natin ito sa pamagitan ng nagbasa ng mga buong parapo. Padre Vince, pakisayo. Si Jesus ay dinala ng mga punong saserdote sa palasyo ng gobernador. Tinanong sila ni Pilato, "Ano ba ang kaso ng taong ito?" Sumagot sila, "Sinasabi niyang hari siya." Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutan ito." Ipinadala ni Pilato si Jesus kay Herodes, ang tagapamahala ng Galilea, para tingnan nito kung may nilabag nga si Jesus. Wala ding makita si Herodes kaya ipinabalik niya si Jesus kay Pilato. Pagkatapos, sinabi ni Pilato sa mga tao, "Kami ni Herodes ay walang makitang mali sa taong ito. Papalayain ko siya." Sumigaw ang mga tao, "Patayin siya, patayin siya." Hinagupit ng mga sundalo si Jesus, dinuraan at sinuntok. Nilagyan nila siya ng koronang tinik at inasar. "Magandang araw, hari ng mga Hudyo." Sinabi ulit ni Pilato sa mga tao, "Wala akong makitang mali sa taong ito." Pero sumigaw sila, "Ipako siya sa tulos." Pumayag si Pilato na ibigay si Jesus para patayin. Dinala nila si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota. Ipinako sa tulos at saka itinayo ang tulos. Nanalangin si Jesus, "Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila." Pinagtawanan ng mga tao si Jesus, "Kung anak ka ng Diyos, bumaba ka sa tulos na iyan. Iligtas mo ang sarili mo." Isa sa mga kriminal na nakapako din sa isang tulos sa tabi ni Jesus ang nagsabi sa kanya, "Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Nangako si Jesus sa kriminal, "Makakasama kita sa paraiso." Mula tanghali, nagkaroon ng 3 oras na kadiliman sa lupain. May ilang alagad na nakatayong malapit sa tulos, kasama na ang nanay ni Jesus na si Maria. Sinabi ni Jesus kay Juan na alagaan si Maria na parang sarili niyang nanay. Bandang huli, sinabi ni Jesus, "Naganap na." Yumuko siya at nalagutan ng hininga. Biglang lumindol ng napakalakas. Sa templo, nahati ang makapal na kurtina sa pagitan ng banal at ng kabanal-banalan. Sinabi ng isang opisyal ng hukbo, "Ito nga talaga ang anak ng Diyos." So, maraming salamat, Brother Vince. Ngayon, titingnan natin yung nakaprint na tanong. Bakit pumayag si Pilato na patayin si Jesus? Sister Charis, Lara, para sa'yo.
Pumayag nga po si Pilato na papatayin si Jesus dahil sa panggigipit ng leader ng mga Hudyo na kung papalayain niya si Jesus, hindi siya kaibigan ni Cesar o ng Romanong emperador na si Tiberio, na kilala noon na malupit, brutal at pinapatay ang sino man mapaghinalaan niyang taksil. At dahil sa takot at gustong magpabango sa iba, pumayag po siya na papatayin si Jesus kahit wala po siya makitang mali dito. Okay, thank you. No, salamat sa research. Baka nagtaka kayo, wala kasi rito, pero sa research yun, ano. So, ano pa ang naisaling nga din? Anong dahilan? Pero sa pagsusuri, no, ni Pilato at ni Herodes, ano kailang natuklasan? No. No, bagamat tinatulan nila, ano? Anong natuklasan nila? Nang suriin nila yung kaso ni Jesus na sinumbong ng mga Hudyo, lalo ng mga sa mga Parisiyo. Sister Maybelline. Kung papansinin nga po natin yung Mateo 22:31, ilang beses na kinausap ni Pilato yung mga tao, sinabi niya na wala naman siyang nakikitang mali kay Jesus, kaya bakit siya papatayin? Pero nakapag-usap sila ng 3 beses. Pero dahil sa ganong sitwasyon, lalong nagkagulo. Inilakas pa ng mga tao yung boses nila at sumigaw sila na ibayubay si Jesus. Kaya dahil sa pressure, binigay na ni Pilato yung buhay ni Jesus sa mga tao. Oo. Bukod sa pressure, ayon sa Marcos 15:15, ano pa ang layunin? Anong layunin ni Pilato? Bakit niya ibinigay? Pinapatay si Jesus? Bukod sa pressure sa kanya? Brother Roy, Mata? Pressure pa sa kanya doon na hindi siya kilalanin ni Cesar bilang kaibigan. Oh, may pressure. Tama yun, ano? Pero dahil lang ba sa pressure? Oh, Brother Rizal, batay sa mga Marcos 15:15? Alam natin na yung takot sa tao, kasi yung sinabi ng tao na patayin yan, sa halip na magpasya siya na kung ano ang tama, ay natakot siya sa mga tao, yung kanyang katungkulan, marahil, autoridad, nanganganib. Kaya yun, pumayag siya na patayin si Jesus Christ. Oo. At batay doon, anong sinabi dyan? Tingnan natin yung Marcos 15:15. Meron pa isang bagay na matutunan natin dyan na ano ang layunin niya? Bakit niya nagpalag sa pressure? Marcos dito sa 15. Ayon dyan. Anong sabi? Sister Lilia Vasquez? Pagkasayo. Sabi po kasi rito, para pagbigyan ang kagustuhan ng mga tao, kaya pinalaya din Pilato si Barrabas at pagkatapos nga ay ipahagupit si Jesus. Kaya ibinigay ito sa mga sundalo para ibayubay sa tulo. So ibig sabihin, talagang gusto niya, yung kagusto ng tao ang masunod, hindi yung nakita niya. Kasi nakita niya walang mali eh. Gusto niya nga palayain pero hindi nangyari. Oo, gusto lang ma-please, Brother Tomas. Tom? Makikita natin talaga dito yung injustice. Kasi kung papansinin natin doon sa Mateo 27:26, merong isang makasalanan, si Barrabas. Sino ba itong si Barrabas na ito? Isang tulisan, mamamatay tao, magnanakaw. Pero mas pinabura nila yung taong walang kasalanan. At itong si Barrabas, yung kanilang, kumbaga ito ay pinalaya. Kaya makita natin sa ngayon, marami ding nangyayari sa atin na injustice at marami sa ating mga kapatid na yung kanilang dahil sa kanilang pananampalataya, nakakulong nang wala namang kasalanan. Okay. Salamat. Dito sa sunod, paano ipinakita ni Jesus na mas mahal niya ang iba kaysa sarili niya? Si Austria. Mahirap ng kanyang kalagayan, papatay Mas pinakita ni Jesus na mas mahal niya yung mga tao kaysa sarili niya dahil kahit na pinipilit siya ng mga tao na patayin siya, instead na magalit siya, humingi pa nga siya, nanalangin pa nga siya mismo sa Diyos Amang Jehova na patawarin naman yung mga tao at hindi nila alam ang ginagawa nila.
Oo, at ano pang isang sitwasyon na pinakita rito? Tama? Sister Irene? Nung binili niya po yung kanyang ina kay Apostol Juan po. Oo. No? Di ba? Kahit nakabayubay na, patay na, nag-alala pa rin siya, ano? Kapakanan pa rin, no? Ng ibang kanyang iniisip sa ganung kalagayan. Dito sa ating supplemental questions, ano bang matutuhan natin, no, sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sister Libres? Natutuhan ko dito kay Jehovah sa kamatayan ni Jesus na bukod dun sa lalim at lawak at dakilang pag-ibig ni Jehovah sa sangkatauhan, ay may isa pang natutunan ko sa Kanya. Yung pagiging makatarungan niya. Kahit napakasakit sa Kanya, siya mismo ay nagpailalim sa sarili niyang batas dahil sa kasalanan nila Adan, kailangan ng katumbas na pantubos, naglaan siya ng paraan para maligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Oo. Tama. At practical value naman, anong pwede nating may sa buhay sa aral na ito? Brother Jonel. Meron po akong 3 punto na nakita. Una, yung huwag mapadala sa pressure. Pangalawa naman, ay huwag tayong maging people pleaser. At pangatlo ay huwag tayong, o hindi naman talaga tama na magkaroon ng social validation para lang mapaluguran natin yung iba. Oo. Tama. Tungkol naman sa Brother Roy, meron pa? Kumbaga, marami tayong matutunan dito kasi unang-una, yung sagradong lihim doon sa kamatayan ni Jesus. Diyan ipinakita talaga na itong si Jesus siya ang pinaka-focal point sa layunin ni Jehovah. Makita natin kung paano natin siya tutularan kahit mahirap. Si Jesus nagpakita ng example para sa atin na hindi lang basta isinabuhay niya eh. Talagang ipinakita niya mga magandang hakbangin, gawain para lang masundan din natin. Oo. Sa pamilya, paano natin may sa buhay, sa pamilya itong pangyayaring ito, anong mo pwede nating may kakapit doon? Sa kongregasyon, sa ministeryo, mamili kayo. Brother Renz, umali. Sa kongregasyon, natutunan ko si Jesus hindi siya by the book masyado. Hindi niya sinabi doon sa criminal, pasensya na, hindi ka na-baptize, hindi ka pwede maligtas. Sorry na, too late. Kinonsider niya yung kalagayan nung kriminal. Natutunan ko noon bilang isang brother, bilang isang nangunguna din, na huwag masyado maging by the book. Pasensya na kapatid, ito yung kaayusan. Sunod na lang tayo next time. Maganda palang i-consider din yung situation ng isang kapatid. Kaya hindi maganda maging panatiko talaga. Halimbawa ngayon, mayroong matagal na sa atin dito, nag-Bible study. Dalo dekada na nga eh. Ano ang ating doon? Tingin. No? Ano bang bagong liwanag na sa atin? Di ba noon? Hanggang kailan lang sila pwedeng magpasya? Noon. Hanggang anong aral natin noon? Pagka dumating na ayon, na nabago, natandaan nyo, malaking kapighatian, wala ng pag-asa. Pero ngayon, Brother Umali, pakituloy. Paniniwala natin noon, pag namatay sa panahon ng malaking kapighatian, ay puksayan. O kaya dati, kapag namatay bago yung malaking kapighatian, ay may pag-asa pa yan. Pero sa ngayon, depende na yun sa kalagayan ng puso. Si Jehovah lang yung makakapagsabi kung may pag-asa ba talaga yung isa o hindi. Oo. Sister Umali? Tsaka napag-aralan natin na yung paghatol, hindi ibinigay sa atin, kundi kay Jehovah lang. Oo. No. Kaya, nung una, bago ang malaking kapighatian, pag hindi na bautismuhan, abutan, patay. Pero ngayon, di ba? Brother Calso, pakisuyo. Tama, kasi dati, ang paliwanag natin, pagka winasak na yung word na religion, tigil ng pangaral. Sabihin, wala nang pagkakataon ng mga tao magsisi. Kahit sabihin nila mag-study kami, hindi na talaga. Kasi, kumbaga, sarado na yung arko. Pero, nakita talaga dito yung pag-ibig ni Jehovah sa mga tao. Bakit? Kasi kahit sa last minute, pwedeng maligtas ang isa. Katulad nangyari sa panahon ni Moises, nung nahawi at
nung sabihin ng mga hindi naman Israelita, naniwala lang sila sa sinasabi niya 10 salot na nakita nila, sumama na kagad. So, hindi ba nag-study yun? Nakaligtas siya last minute. So, sa katulad na paraan, ganun din si Jehovah. Pagdating ng panahon, baka yung mga taong hindi nakinig, posible pa rin maligtas. Sa loob ng malaking kapighatian na yan, ano. So, anong kinalaman 2 Corinto 1:20 dito sa araling ito? Sister Siki? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, yung pangako ni Jehovah ay natupad sa pamamagitan ng kanyang anak at napagtibay ito. Kumbaga, namatay si Jesus hanggang sa dulo ng kanyang hininga ay naging matapat siya, kung kaya't yung mga pagdududa may kinalaman sa salita ng Diyos ay napawalang napawalan ng ng pagdududa dahil kay Jesucristo sa kanyang kamatayan. Magdududa ba sa pangako ni Jehovah, Brother Rodi? Hindi nga po, pero pero kung makikita po, bago natupad yung mga hulang ito, nagtitiis muna ang Diyos na Jehovah. Nakita niya kung gaano nakaranas si Jesus ng kawalang katarungan at pagdurusa. Hanggang sa ngayon, ang Diyos na Jehovah nagtitiis pa rin sa kawalang katarungan nararanasan, lalo na yung mga kapatid natin sa Russia. Kaya bilang lingkod ng Diyos, sino ako para hindi rin magtiis sa mga problemang nakikita ko? Kahit yung sariling kahinaan, kailangan din pagtiisan nang sa gayon makita ko yung katuparan ng mga hula, lalo na yung paraiso ng lupa. Oo, walang mag-alinlangan na, sapagkat yung pag-ibig na ultimate na pinakita sa pamagitan ng kanyang anak, kaya tinupad ni Jehovah yung katubusan, kaya walang alinlangan at tuparin din niya ang lahat ng kanyang pangako. Maraming salamat. Ito yung sa 91, binuhay muli si Jesus. Pagkasayo. Pagkamatay ni Jesus, nakiusap kay Pilato ang mayamang si Jose na kukunin niya ang katawan ni Jesus. Ibinalot ni Jose ang katawan ni Jesus sa mamahaling tela na may mababangong espesya at inihiga ito sa isang bagong libingan. May malaking bato na iginulong para itakip sa pasukan nito. Sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, baka kunin ng mga alagad ni Jesus ang katawan niya at sabihing binuhay siyang muli. Kaya sinabi sa kanila ni Pilato, sarhan ninyong mabuti ang libingan at bantayan iyon. Makalipas ang 3 araw, maagang pumunta sa libingan ang ilang babae at nakita nilang wala na ang bato sa pasukan ng libingan. Sa loob ng libingan, sinabi ng isang anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Binuhay muli si Jesus. Puntahan ninyo ang mga alagad niya at sabihing makipagkita sa kanya sa Galilea. Dali-daling hinanap ni Maria Magdalena sina Pedro at Juan. Sinabi niya sa kanila, may kumuha sa katawan ni Jesus. Tumakbo sina Pedro at Juan pabalik sa libingan, pero nakita nilang wala itong laman, kaya umuwi na sila. Pag-balik ni Maria sa libingan, may nakita siyang 2 anghel sa loob. Sinabi ni Maria sa kanila, hindi ko alam kung saan nila dinala ang Panginoon ko. Pagkatapos, may nakita siyang lalaki. Akala niya hardinero ito. Sinabi niya dito, sabihin niyo po sa akin kung saan niyo siya dinala. Pero nang sabihin ng lalaki, Maria, nakilala niyang si Jesus iyon, napasigaw siya, Guro, at kumapit siya dito. Sinabi ni Jesus kay Maria, puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanilang nakita mo ako. Agad na tumakbo si Maria papunta sa mga alagad at sinabi sa kanilang nakita niya si Jesus. Kinahapunan, may 2 alagad na naglalakad mula sa Jerusalem papunta sa Emmaus. May lalaking sumabay sa kanila sa paglalakad at nagtanong kung anong pinag-uusapan nila. Sinabi nila, hindi mo ba nabalitaan? 3 araw ang nakakaraan. Ipinapatay ng mga punong saserdote si Jesus. Ngayon, sinasabi ng ilang babae na buhay siya. Nagtanong ang lalaki, hindi pa kayo naniniwala sa mga propeta? Sinabi nilang mamamatay ang Kristo at bubuhayin muli. Ipinaliwanag pa niya ang kasulatan sa kanila. Pagdating nila sa Emmaus, niyaya ng mga alagad ang lalaki. Noong kakain na sila ng hapunan, nanalangin ang lalaki para sa tinapay. Saka lang naisip ng mga alagad na si Jesus iyon. Pagkatapos, nawala na siya.
Pumunta agad ang dalawang alagad na ito sa isang bahay sa Jerusalem na kinaroroonan ng mga apostol at ikinuwento ang nangyari. Habang nasa loob sila ng bahay, nagpakita si Jesus sa kanila. Noong una, hindi makapaniwala ang mga apostol na si Jesus iyon. Tapos, sinabi niya, "Tingnan niyo ang mga kamay ko, hawakan niyo ako." Nakasulat na bubuhayin muli ang Kristo mula sa mga patay. Maraming salamat, Brother Prince, sa mahusay ng pagbasa ng mga parapo. Ngayon dito sa printed questions, anong nangyari pagdating ng mga babae sa libingan ni Jesus? Ano ba ang nangyari doon? Sister Mata, Michelle? Pagdating ng mga babae sa libingan, nagulat sila kasi wala na ang malaking bato sa pinto at wala na rin ang katawan ni Jesus. At pinapunta sila sa Galilea para makita siya ng mga alagad. Nang kausapin ni Maria si Jesus, akala niya hardinero lang, pero noong tinawag siya sa pangalan, doon niya nakilala na buhay talaga ang Panginoon. Oo, thank you. So, yun ang nangyari. No event, wala na. Nabuhay na. Sa sunod na tanong, ano ang nangyari habang papunta sa Emmaus ang dalawang alagad? Sa patuloy na event, sa development ng pangyayari pagkatapos ng buhaying muli. Ano ba ang nangyari doon? Sino kapag narrate ng pangyayaring to? Brother Calso? Dani? Kasuyo? Ito dalawang alagad papunta sa Emmaus. Ngayon, nag-uusap sila tungkol sa mga nangyayari, pangyari kay Jesus. Ngayon, si Jesus naman sumabay. Ngayon, tinanong niya sila, ano ba pinag-usapan niyo? Kinuwento, bakit di ka pa taga rito? Alam mo yung kwento rito na pinatay si Jesus, sabi ni Karon. Ngayon, nung siya magsalita, narinig nila, ay napusesan nila. Ito si Jesus, guro, sabi nila. Kaya yun ang pangyayari. Tama. Ngayon, diyan sa Lucas 23:50, sino ba si Jose? Bakit may personality siya para mapapawayag niya si Pilato? Ano ba siya? Ano bang personality niya? Bakit napapayag niya si Pilato yung gobernador? Diyan sa Lucas 23:50. Anong napansin niyo dyan? Sister Rachel? Miyembro po siya ng sanggunian o ng Sanhedrin. Oo. Miyembro siya ng Sanhedrin. Associate Justice din pala siya, Kaya mayroon siyang influensya rin, Batay diyan kay nahingi niya yung bangkay ni Jesus. Paano ba naugnay itong Juan 14:6 sa araling ito, mga kapatid? Diyan ba't sinipian diyan? Sister Ampi? Walang mediator sa pagitan ng Diyos sa atin, kundi si Jesus lamang. Kaya kung tatawag tayo sa Kanya, sa pamamagitan ni Jesus. Tama. Brother Calso? Binanggit dito, walang sino mang makalalapit sa ama kundi sa pamamagitan ko. So, ibig niya sabihin dito, kung gusto nating sampay daw si Jehovah, kailangan din na kilalanin ang mahalagang papel ni Jesus. Kaya nga tama yung 17.3 ng Juan kinakailangan talaga para magkaroon tayo ng pag-asa na mabuhay walang hanggan, makilala si Jehovah at si Jesus. Jesus, Jehovah. So, ibig sabihin, para masampa mo si Jehovah, kikilalanin mo ng gusto ang Panginoong Jesus, mahalagang papel niya. Thank you. Dito sa ating Brother Roy Mata, meron pa. Mainam din na patutuo si Jesus na alam niya at tayo na rin na meron papanig talaga kay Jehovah din sa issue ng pagkasoberano.
Kasi nakita natin ito sa ginawa niya, na nababasa natin, na pag-aaralan natin, pangunahin si Jesus at tayo susunod na rin doon sa mga halimbawang yun. Thank you. So, sa supplemental question natin, ano naman ang matutuhan natin kay Jehovah sa ulat na ito? Ano bang sinasabi tungkol kay Jehovah sa ulat na to? Itong pagkabuhay muli ni Jesus. Brother Bong, Libres? Yung pagkabuhay muli ni Jesus ay nagbibigay ito ng pag-asa, nagpapatibay sa ating pananampalataya na kayang tuparin ng Diyos na Jehovah ang lahat ng kanyang ipinangako. Tungkol naman sa practical value, sa pwede natin may sa buhay. Ano bang pwede nating aral matutunan natin ito? Sister Siki? Gustuhan ko po yung binanggit sa Juan 29 na binanggit doon na hindi pa nila lubos na intindihan ng kasulatan nung bumangon mula sa patay si Jesucristo. Kaya may mga bagay din sa atin sa ngayon na hindi rin natin lubos na maintindihan yung pinapa-implement ng tapat at matalinong alipin, pero nandoon yung bagay na pagpapasakop at pagiging masunurin at ganun din yung pagiging matyaga sa pag-aaral o pagkakaroon ng personal study. Brother Rizal, Mejolio? Doon sa ministeryo, pwede natin gamitin yung ulat na si Jesus ay sumabay doon sa dalawang lalaki na nagtatalo tungkol sa kanya. Kaya anong ginawa ni Jesus? Sabi doon sa verse 27 ng Lucas 23, pasimula kay Moses at sa lahat ng propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. So, si Jesus ay nagturo pa habang siya ay nabuhaying muli. At hindi lang siya basta nagturo, gumamit siya ng mga reference sa pagtuturo. Ngayon, ano naging epekto? Sabi doon sa 32, nagningas yung kanilang mga puso. Ibig sabihin, naabot yung puso ng mga tao sa paraan ng pagpapaliwanag ni Jesus. Gusto kong tularan yung ganyang paraan ng pagtuturo ni Jesus na maabot din natin ang puso ng mga tao sa ating ministeryo. Thank you. Sister Irene Atamosa? Nagustuhan ko naman po yung malaking pagpapahalaga ng Panginoon Yesus sa mga babae. Dahil si Maria po ay isa sa mga nagpakita po siya kay Maria. Sa katulad na paraan, sa kongregasyon po, makikita po natin kung paano ginamit din, bagamat ang gawain po ay pangunahin na sa mga lalaki, pero ginamit pa rin na malaking hukbo yung mga sister. Kaya nakatulong din po sila sa pagpapalaganap ng mensahe ni Jehovah sa lupa. Thank you. Brother Janelle? Ito pong account sa Bible ng pagkabuhay muli ni Jesus. Ito yung nagpapatibay sa atin na yung pagkabuhay muli ay hindi lang isa itong alamat o katang-isip, kundi ito yung isang basehan natin, isang pangunahing doktrina ng Kristyanismo natin bilang mga lingkod ni Jehovah, ng pagkabuhay muli ni Jesus, yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, hindi lang sa mga taong matuwid, kundi sa mga di matuwid na bubuhayin muli ni Jehovah. Okay, Brother Mata? Salamat. Tsaka kapag nag-uusap-usap tayo, ang pinag-uusapan natin tungkol sa spiritual na mga bagay, tulad ng dalawang alagad, papuntang Imaos, sigurado yung pag-spiritual na mga bagay, nakapagpapatibay, mga karanasan, andun ang patnubay at andun si Jesus mismo sa gitna natin. Tama. Sister Umali? Sa Mateo 28:10, tinawag pa rin ni Jesus yung mga alagad niya na mga kapatid ko. So, hindi siya nagtampo o hindi siya naghinanakit kahit na iniwan siya nung gabing yon. So, pinakita dito ni Jesus yung pagiging maawain, mapagpatawad at malasakit na pwede rin nating i-apply sa mga kapatid nating inactive. Pwede natin silang yayain na dumalo rin sa pulong, lalo na hindi naman sila remove. Thank you. Brother Udi?
Mahusay din po si Jesus sa pagtuturo by actions kasi yun nang ituring siya ng dalawang alagad bilang stranger. Di niya agad pinakilala yung sarili niya na ako si Jesus na binuhay muli. Sa pagtuturo naman, magandang tularan din natin si Jesus na pag nagtuturo tayo, wag spoon feeding na sa halip na sabihin natin agad yung sagot sa mga tanong natin. Mas magandang sila yung makarealize kung ano talaga yung pinakaaral sa tinuturo natin sa Biblia. Oh, mahusay. Brother Umali? Natutunan ko para sa ministry naman, yung siniping teksto, Juan 14:6, ako ang daan. May 2 punto na agad, pwede natin itawid doon. Halimbawa, unang tanong, kung si Jesus yung daan, pwede bang gamitin yung ibang imahe, mga apostol, mga santo, bilang daan din? Pangalawang tanong, kung siya ang daan, siya din ba yung destinasyon? Magkaiba ang daan sa destinasyon, magkaiba din ang anak sa ama. Oo, napakagandang punto. Napakahusay ng mga komento mga kapatid. Maraming salamat po at paumanin sa hindi ng mga natawag. Okay, maraming salamat Brother Chito at Brother Vince sa inyong pagganap ng inyong bahagi. So dito nagtatapos ang pagpupulong natin ngayong gabing ito mga kapatid at tunay na nakinabang tayo mula sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo at pamumuhay bilang Kristiyano. So lahat ng natutunan natin, i-apply natin ito lalo na sa mga lalabas starting tomorrow hanggang Sunday. So apply natin yung mga learnings natin di sa napag-usapan sa gabing ito. Ngayon, kung kayo naman ang tatanungin, anong mga natutunan nyo na may kakapit ninyo na pwede nyo gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Sister CK. Nagustuhan ko po yung part na ipagtanggol ang paniniwala sa mahinahon at may matinding paggalang. Na tayo, gustong-gusto natin laging magpatotoo, hindi ikahiya si Jehovah, pero nandun talaga yung kaba. Lalo na kung nag-iisa tayong saksi sa isang lugar at nandun yung takot na baka hindi natin makayanang masagot yung mga bagay na sa mga sinasabi sa atin ng ating kausap. Pero lagi natin tatandaan na si Jesus Christ, lagi natin alalahanin siya na upang lumakas din yung loob natin at ganun din yung alalay ng banal na spiritu at ganun din yung paghahanda. Okay. Si Brother Roy Mata. Kay Jesus lamang nakakubli ang espiritual na mga kayamanan. Kaya yung mga kayamanan na yan, ang nakikinabang lamang dyan ay yung mga masugid, masigasig na mga estudyante ng Biblia na sinisikap na tularan ng halimbawa niya. Okay. Sino pa? Sister Calzo. Napaligaya ako dahil si Jesus mismo ay patutuo na siya ay binuhay muli. Ngayon, iniisip ko rin ang aking kamag-anak, ang mga kaibigan ko, na sila ay bubuhayin muli. Talagang napakasaya ko. Okay. Isa na lang. Si Brother Odi. Sa paghuhukay po, dun po sa Jeremias 2:28, gumamit po si Jeremias po ng rhetorical na tanong para ilantad po yung kahihiyang ginagawa ng mga Israeli, ng mga taga-Huda po. Kaya dahil kilala si Jeremias bilang diretsahan at prangka, kaya natutunan ko rin po dito na may mga komento at may mga pahayag talaga na nakaka-hurt din minsan. Pero dahil na-hurt tayo nun, indications lang yun na may kailangan tayong pasulungin at ituring yun hindi atake kundi babala at turo ni Jehovah para maikapit po. Okay. Maraming salamat sa mga sumagot. Kasama na rin dito ang pasasalamat sa mga gumanap ng kanilang bahagi sa gabi ito. So, tunay na nakinabang tayo sa pagpupulong natin, mga kapatid, at dito nagtatapos ang ating pagpupulong. Kaya hinimok ang lahat na tumayo tayo at awitin natin ang song number 18. Tama ba? Oh yes. Song number 18 na may pamagat na Salamat sa Pantubos. Ito ay halaw sa Lucas 22:20.